Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa kanyang isip ay napasabi si Sukwan na binalak ng kanyang lord na makuha ang tatlong bagay sa isang pagkakataon, gayunpaman ang naging resulta, na wala sa kanila ang lahat. Ilang sandali lang ay dumating ang kanyang attendant, nag-report na si Shin Lang ay nag-lead ng 200 warriors at umalis sa main city ng Baye County sa East Gate dumaan, at bigla na lang naglaho. Napatanong si Sukwan sa kanyang isip kung ano na naman ba ang binabalak ng maliit na makamandag na ahas na iyon, hindi raw ba kaya na iyon ay tutungo sa Kiyang State upang gumawa ng move laban sa kaharian ng Kiyang, at nang mapansing tumayo't humakbang si Master Kunan ay tinanong kung saan ito pupunta, sumagot ang kalbo na mayroon siyang bagay na kailangang tapusin. Mula doon ay agad na nag-lead ng 2,000 monk soldiers si Master Kunan upang habulin at patayin si Shin Lang, at ganoon din naman ang ginawa ni Grandmaster Banroo. Ang target niya ay si Grandmaster Lee Chenkyo, habang inutusan naman ni Sukwan si Suyong na mag-report kay Sunan. Sa sumunod na araw ay lumipat ang eksena sa Chanbei Province ng U State, partikular sa Shanghai City. Ang buong syudad ay naging isang malaking military camp, dahil dito nilid ni Emperor Ning Yuan Xian na baon sa utang ang kanyang army. Sa defense line ay 100,000 hukbo na ang nag-assemble. Araw-araw ay kinokolekta ang mga nagkalat na barya na para bang tubig. Ang atmosphere ng decisive battle ay pa-intense ng pa-intense. Maging ang U State Army ay nagsagawa na ng ilang proactive attacks at nanalo sa ilang small-scale battle. Sa labas ng syudad, partikular sa harap ng kampo ng Wu State, ay kasalukuyang naghahamon si Third Prince Ning Chi, hari ng Wu Yubrat. Sigaw niya, nagtanong kung bakit hindi ito lumabas at makipaglaban sa kanya. Umano'y ang likod ng tenga nito'y basa pa, ito ay hindi pa worthy na makipaglaban sa kanyang ama. Little King, sigaw naman ni General Lan Bao, ito raw ay lumabas dito at dilaan ang big bird ng kanyang grandpa. Yubrat, dagdag niya pa, ito raw ay tumungo sa kanya at babayuhin niya ito. Si Lan Bao ay isang valiant general na nasa ilalim ng command ng Third Prince, at ito ay ang adopted son ng Zhong family, isang war orphan mula sa naging digmaan noon sa pagitan ng Great Yan Empire at ni Emperor Jiang Li 20 taon na ang nakararaan. Pagkatapos itong ma-adopt ni Marquis Zhong Yao noon ay napag-alamang ito pala ay mayroong violent temper at matinding bloodlust, dahilan upang tanggalin niya ang apelyido ng Zhong family sa pangalan nito. Sa kampo ng hari ng Wu ay maririnig ang alingaw-ngaw ng pangta-trash talk ni Lan Bao. Ang mga bastos na mga kataga nito'y napakalinaw na nasa agap ng hari ng Wu na si Wu Qi, naiinis may pinigilan ang sarili. Siya nga pala ang ginagamit nating manhwa site ngayon ay iba, kaya ang mga translation ay iba rin, at dito sa halip na emperor ay king ang tawag nila kay Ning Yuan Xian, kaya ito na lang ang ating susundin. Your Majesty, saad ni Grand General Wu Ji, ang hari ng Yu ay nagpadala na naman ng dagdag na mga hukbo. Hasambit ni King Wu Qi, nagpadala na naman ng mga hukbo. Nagtanong kung nababaliw na ba ang taong iyon. Nagtanong kung saan pa ba maaaring mag-mobilize ng hukbo ang Yu Kingdom. Sumagot si Grand General Wu Ji na sa Yan Province. Ano tugon ni King Wu Qi? Hindi raw ba't ang 100,000 strong army ng Yan Province ay halos na mobilize na ng taong iyon, yet gusto pa rin nung mag-mobilize ng mga sundalo mula sa hukbo ni Bayan Shao? Ang taong iyon ay talaga wrong, nababaliw na. Your Majesty, saad ni Grand General Wu Ji, inilahad na kailan lang ang army ng hari ng Yu ay araw-araw silang pino-provoke, lalong-lalo na si Lan Bao na nag-lead ng ilang mga sundalo upang umatake. Sa kanyang isip ay napasabi ang hari ng Wu na hindi sila maaaring mag-engage ngayon. Ang gusto niya ay ang makuha ang Lezu Islands, kaya ayaw niyang magsayang ng puwersa rito. Hanggat mawalis lang ng Sokiyang army ang kabuuan ng Changxi, ang hukbong ito ni Ning Yuan Xian ay magiging isa na lamang joke, madali niya na lang mababawi ang 9 na counties na inagaw sa kanila noon. Your Majesty, saad ni Grand General Wu Ji, ang hari ng Yu ay masyadong nagsisiga ngayon. Siya raw ay natatakot na sa mga susunod na araw mawawalan na sila ng iba pang choice bukod sa harapin ang mga ito, at kapag hindi sila nakapaghanda, siya ay natatakot na sila ay magtatamo ng great loss. Ang baliw na Ning Yuan Xian na iyon, sambit naman ni King Wu Qi sa kanyang isip, iyon daw ay talagang napaka-troublesome.
Nagbigay ng utos na magpadala ng dagdag na 20,000 hukbo. Ang hari ng Yu ay nasa loob ng city habang sila naman ay nasa field, kailangan nilang i-maintain ang kanilang superiority pagdating sa hukbo. Inilahad ng Grand General na ngunit wala na silang mga hukbong maaaring i-deploy. Sumagot si King Wuchi na doon ito kumuha sa Yan Province garrison since 40,000 ang naroon, nang biglang mayroong dumating excited na nag-report na si Qiu Hao ay opisyal ng sumuko sa kanilang bansa. Sa wakas sambit naman ng hari sa kanyang isip ang Leizhou Islands ay malapit lang sa Yu Kingdom, at since iyon ay nakuha na nila iyon ay maituturing na pag-block sa Eastern Gate ng Yu Kingdom. Idinagdag na si Ning Yuanxian ay nagpo-focus lamang sa kalupaan kaya hindi nito alam na ang maritime trade ay paunlad na ng paunlad, sabay bigay ng utos na pasakayin sa mga barko ang main army at maglayag. Una ay magtipon muna sa Tianfeng City at makipag-isa sa hukbo ni Qiu Hao, pagkatapos ay tumungo sa timog atakehin ang Nochou City, and then kunin ang Leizhou Islands. Ang kautusan ng hari ng Wu ay agad na sinunod mahigit sa 20,000 hukbo ang tumungo sa timog, ang pag-capture sa Nochou City at Leizhou Islands ay opisyal nang nagsimula. Sa loob naman ng Yuno Castle habang nakatingin sa nakalatag na mapa ay nag-iisip si King Ning Yuanxian para sa mga susunod na hakbang, at lumalabas na maging dito ay rinig ang bastos na bunganga ni Lan Bao na hindi pa rin tumitigil sa pangpo-provoke sa hari ng Wu. Your Majesty, saad ni Yunakli nagtatanong si Duke Weiwu kung kikilos na ba sila, hindi tugon naman ni King Ning Yuanxian hindi pa raw ito ang tamang oras. Inilahad na tanging kapag naging mukhang napaka-vulnerable na sila magiging least vigilant ang Wu Kingdom, at doon na ang tamang oras upang sumugod si Bayan Xiao. Pagpapapatayin nila ang mga tao ng Wu at magtatanim ng takot sa puso ng mga karatig na kaharian, at ang puwersa ng Chu Kingdom ay patatakbuhin nila sa takot. Kasabay nito'y nagbigay ng utos si King Ning Yuanxian na magbigay ng order kay Xingtuo na magpatuloy sa pagpapakita ng weakness, isarado ang bypass at huwag magpapakita ng anumang intensyon na sila ay tutungo sa timog. Oo, tugon ni Yunakli sabay buntong hininga. Idinagdag sa kanyang isip na ito ay isang napakalaking sugal, at kapag nagkataon na sila ay pumalya hindi lang sa kangkungan ang aabutin nila. Inilahad ni King Ning Yuanxian na siya ay umaasang si Zhang Chong at Xin lang siya raw ay umaasang siya ay hindi didismayahin ng mga maliliit na makamandag na mga ahas na iyon, siya ay umaasang ang dalawang iyon kasabay ni Xingtuo ay magagawang mablock ang rebel army ni Sunan mula sa pagpasok sa loob ng Baye County. Sa kanyang isip ay napasabi si Yunakli na si Zhang Chong ay mayroon lamang 3,000 hukbo habang si Xin lang naman ay mayroon lamang ilang daan kaya kahit na mag-provide ng suporta si Xingtuo, mahihirapan pa rin ang mga iyon na i-block ang rebel army ni Sunan, hindi raw ba? Nang biglang dumating ang isa pang eunuch, Your Majesty, sigaw niya, mayroong urgent report mula sa Baye County. Ang report ay agad na tiningnan ni King Ning Yuanxian at nang mabasa ang nilalaman ay hindi maiwasang mapamura, sapagkat ang ulat na ito ay patungkol sa pinaggagawa ni Xin Lang. Xin Lang, sambit niya sa kanyang isip na patanong kung ito ba ay nahihibang na gaano karami ang pinatay nito, umano'y papaano nito nagawang malut ng ganoon kadali ang dekadang naipong yaman ng mga Western Region merchants ng Baye County. Alam niya rong ito ay capable, gayunpaman hindi niya na-anticipate ang ganitong level ng gulo na malilikha nito, gamit lang ang sarili nitong lakas practically nagawa nitong mabaligtad ang sitwasyon sa buong Baye County. Kasabay ng pag-abot sa sulat kay Yunakli ay nagsabing ang brat na iyon ay higit na mas capable pa kaysa sa inaasahan niya, ganito ang reaksyon ni Yunakli nang mabasa ang ulat. Ito ay pautal na sambit niya sa kanyang isip na patanong kung ito pa rin ba yung parehong pretty boy na natutulog ng hubad sa ilalim ng kumot kasama si Princess Ningyan, napatanong kung ito pa rin ba yung pilyong iyon. Nagbigay ng utos si King Ning Yuanxian na mag-issue ng decree upang i-reprimand si Xin Lang sa pagiging napakamapangahas, bigyan ng 10 hagupit. Ito rin ay mag-issue ng decree upang i-reprimand si Zhang Chong dahil papaanong nangyaring hindi nun na-manage ang kanyang kasamahan, dahil hindi raw ba't ang ganoong uri ng asta ay magpapalayo sa puso ng lahat ng mga tao ng Baye County mula sa kanilang Yu Kingdom.
Kasabay ng pagngisi ay idinagdag sa kanyang isip na sa ngayon ay hindi na magagawa pa ni Sunan na makipagsanib puwersa sa kaharian ng Qiyang iyon ay mapipilitang magpalaki muna ng army, ang kanilang oportunidad ay paparating na. Kasabay ng pagbalik sa sulat ay inilahad ni Yunak Li na ang reputasyon ni Xinlang bilang rascal ay nabasag na, umano'y ngayon ay napakalinaw ng iyon ay talagang walang anumang ambisyon at ang gusto lang ay maghiganti. Dog tugon naman ng hari hindi na raw nito kailangang ipagtanggol pa ng pasimple ang brat na iyon, siya lang ang makapagsasabi kung iyon ba ay mayroong anumang ambisyon o wala. Kasabay ng pagtalikod ay inilahad na ito ay tumungo at sabihin kay Bayan Xiao na maghanda sa pag-take ng action, ang oras para sa isasagawa nilang decisive blow ay halos narito na. Mula doon ay nagpatuloy si King Ning Yuan Xian sa paghakbang, tumungo sa labas. Kasabay ng pagtingala ay inilahad sa kanyang isip na siya na si Ning Yuan Xian ay mayroong Bayan Xiao Zongyao at Yan Chuang, Zhu Hongzhou at Zhang Chong. Kung kaya sa mga heroes na ito at sa mga talent na narito bakit naman daw ba siya mag-aalala na hindi nila malalagpasan ang krisis na ito bukod doon ay mayroon pa siyang Xinlang, yung maliit na makamandag na ahas na iyon. Sa sumunod na araw sa tanghaling tapat sa loob ng kastilyo ng Marquis of Genyuan, ay ganito ang ekspresyon ni Marquis Sunan. Sa kanyang isip ay napasabing hindi lang sa siya ay nawalan ng asawa siya rin ay nawalan ng mga sundalo, ang sinabi niyang iyon ay isang idiomang nangangahulugang pag-suffer sa double loss. Idinagdag na ang milyon-milyong barya ng ganon-ganon lang ay dumaloy palabas sa kanyang kamay na parabang tubig. Sige bastard ibibigay niya raw dito ang panalong ito at since iyon ay nangyari na, hindi na para alalahanin niya pa. Besides ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbago na rin naman sa kasalukuyan si Zhang Chong ay hindi na makakakuha pa ng dagdag na mga hukbo, sa taglay nung hamak lamang na 3,000 sundalo iyon ay hindi na rin naman makakapagsanhi pa ng anumang malaking gulo. My Lord Saad ni So yung umano'y ang hukbo ni Su Quan ay nakapalibot na sa Baye County City naghihintay na lang ng orders. O ganoon ba sambit ni Sunan sa kanyang isip na patanong kung dapat ba na umatake na sila, hindi dahil hindi raw ba't ito ay magbibigay lamang ng advantage kay Zhang Chong. Inilahad na ang bilis ay mahalaga sa digmaan, kailangang mawalis ng Su family ang kabuuan ng timog na parte ng Changxi sa loob lang ng napakaikling panahon. Ano siya raw ba ay opisyal ng mag-aanunsyo na ipunan na ang lahat ng hukbo ngayon din, umano'y kung ganoon ang gagawin niya iyon ay mag-ignite ng fuse para sa malaking pagbabago sa Yu Kingdom, ang Yu Kingdom ay haharap sa isang matinding sakuna. Nagtanong si Sunan kung mayroon bang ginagawang anumang pagkilos si Xingtuo sa Baye Pass sumagot si Su yung nawala, umano'y ang gate ay nananatili pa ring nakasarado. Nagtanong si Sunan kung paano naman ang Qiyang Kingdom, nasaan na ang army ni Alute. Sumagot si Suyong na ayon sa ulat ang 40,000 hukbo ni King Alute ay mabilis na nagmamarcha patungo sa tribe ni Princess Alanana, at once na ma-eliminate na nila ang mga iyon ang mga iyon ay agad na tutungo pa silangan upang makipagsanib sa kanilang puwersa. Well saad ni Sunan base sa distansya ng mga iyon ang mga iyon ay makakarating dito sa loob lang ng 2 linggo, nagtanong kung paano naman ang Chu Kingdom paano naman ang Wu, dahil hindi raw ba't ang biggest beneficiaries sa kanilang upheaval sa Yu Kingdom ay ang mga iyon. Ang hari ng Wu ay determinadong makuha ang Leizhou Islands habang ang Yin Yuan Bank naman ay determinadong makuha ang trade rights sa East Sea at ang kanilang susi ay ang Chu Kingdom, kaya hindi naman siguro maaaring tumambay lang ang hukbo ng mga iyon habang buhay hindi raw ba. Sumagot si Suyong na ang Eastern Sea area ay talagang napakalayo mula sa kanila maging ang kanilang intelligence nga ay hindi makapag-deliver ng info ng agaran. Sa muli ay tinanong si Sunan kung sila ba ay susugod na sa digmaan umano'y hinihintay na ni Su Quan ang order nito. Napaisip saglit si Sunan nagsabing ang mga iyon ay hindi maaaring gumawa lang ng ingay subalit hindi kikilos, hindi maaaring siya ay ang paunahing umatake ng mga iyon. Ang Wu at Chu Kingdom ay parehong malaki at malakas kaya kung mayroon mang mangyayaring laban ang mga iyon ay ang dapat na maunang umatake. Ang kanilang suklan ay maaari pa namang maghintay isa pa kalahating buwan pa lang ang dumaan kailangan nilang manatiling steady, sa ganitong paraan lang sila makakakuha ng profit. Nagbigay ng utos na sabihin sa mensahero ng Chu Kingdom na kailangang i-take ng mga iyon ang frontline, isang bagay naman na agad na sinang-ayunan ni Suyong.
Ang lahat ng mga major power originally ay inakalang si Sunan ay agad na magre-rebelde, gayunpaman sa hindi inaasahan si Sunan ang matandang pagong na ito, ay actually hindi nag-launch ng atake. Sa parehong pagkakataon ang Su Army ay unti-unting nagsilabasan at nagtipon nung nakaraan ay kinlaim ng Su family na ang sundalong mayroon sila ay nasa 5,000 lang, ngunit ngayon, lumalabas na nasa mahigit sa 10,000 pala, hindi pa kasama ang mga bandido na nasa ilalim ng pamumuno ng Three-Eyed Menace at bukod doon, ang mga Wandering Warriors na mula sa Western Region, mga monk soldiers mula sa Doji Temple at iba pang mga puwersa ay nagtipon na rin sa teritoryo ng Su clan. Ang Lord ng Zuliang City ay bigla na lang humingi ng tulong kay Zhang Chong na prefect ng Baye County at Sunan na Marquis of Genyuan, nagsasabing malaking bilang ng mga bandido ang bigla na lang lumitaw sa syudad ng Zuliang, ninanakawan ang mga merchants at mayayamang mga households. Ang nakababatang kapatid ni Sunan na si Suzon ay nagled ng 5,000 hukbo patungo sa garrison ng Zuliang City, which is ilang daang milya lang ang layo mula sa Baye Pass, at although hindi agad nagsimula ng digmaan si Sunan, gabuhok na lang ang pagitan mula sa pagsasagawa sa bagay na iyon. Samantala sa kabilang dako naman, ay ganito ang reaksyon ni King Ning Yuanxian nang matanggap ang balitang dinala ni Xinlang ang kanyang ilang daang tao sa teritoryo ng Qiang upang durugan ang pangunahing puwersa ng hari ng Qiang. Sa muli ay tumaas ang blood pressure. Xinlang sambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't sinabi niya na nang napakalinaw na ito si Zhang Chong at Xing Tuo ay kailangang magtulungan sa pagpigil sa rebel army ni Sunan sa loob ng mga 1 hanggang 2 buwan, maghintay hanggang sa magkaroon ng deadlock ang nangyayaring Northern Battle. Ano ito raw ba ay hindi nakakaintindi ng orders? Kasabay ng paglagay sa sulat sa mesa ay naalala ang kasabihang ang isang talented na tao ay maihahalin tulad sa matalim na kutsilyo, kapag ka hindi mo nagamit ng maayos maaaring maging ikaw ay masusugatan. Gayunpaman ang Xinlang daw na iyon ay mas malala pa sa kutsilyo dahil practically ang bastard na iyon ay high will. Sa tingin niya raw iyon ay ayos lang dahil kahit na magulo pa ng baliw na iyon ang mga bagay-bagay iyon ay hindi na mahalaga pa, at least may Zhang Chong pa, at least may Xing Tuo pa. Nang bigla na namang mayroong dumating na ulat, isang ulat patungkol sa pagtraidor ni Qiu Hao sa Yu State at pag-anib sa kaharian ng Wu. Tinatayang na sa mga 20 hanggang sa 30,000 bilang ng Wu Army ang patungo sa timog, direktang tina-target ang Nochao City, at ang Marquis of Xuanwu na si Jin Zhou ay hinihinalang in-assassinate. Ang nasa likod nito ay ang Yin Yuan Bank, hindi raw ba? What a huge move indeed. Umano'y ang pahiramin siya ng mga iyon ng malaking halaga habang sa kabilang banda ay nakikipagsabwatan sa hari ng Wu. Talaga raw bang iniisip ng mga iyon na sila ay ang mastermind pagdating sa pagmanipula sa mundo? Gayunpaman ang efforts ng hari ng Wu ay nakatali sa Leizhou Archipelago, isang bagay na advantageous para sa kanya. Isa pa, ang Nochao City ay legacy ng Jin family kaya obligasyon na nilang i-defend ang lugar na iyon. Wala siyang kakayahang gawin ang bagay na iyon sa ngayon. Sa surface ng Easter Sea sa deck ng isang barko, ay nakatayo ang Southern Expedition Commander ng Wu State na si Wu Mo. Sa kanyang isip ay inilahad na si Jin Zhou ay in-assassinate at namatay, at ang hukbo ng Nochao City ay hindi lalagpas sa 5,000. At ngayong ang mga iyon ay wala ng leader, natitiyak niyang ang mga tao ng Jin family ay nasa state of anxiety, natitiyak niyang ang battle na ito ay isa ng tagumpay para sa kanila, walang duda doon. Your Majesty, ito raw ay maghintay lang sa ulat ng kanyang tagumpay. Itinakda na ng kalangitan na siya na si Wu Mo, ay magtatamo ng walang kapantay na accomplishment. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Nochao City, partikular sa loob ng secret chamber ng Great Castle, kung saan isinigaw ni Marquis Jin Zhou kay Mulan na siya ay patay na, kung kaya kailangan nitong umastang malungkot sa susunod na pagkakataon na magpakita ito sa publiko. Oo, tugon ni Mulan, subalit idinagdag sa kanyang isip na sa totoo lang talagang hindi niya alam kung papaano magpanggap. Umano'y maliwanag na ang kanyang ama ay safe and sound, ngunit patuloy pa ring iginigiit ng mga ito sa kanya na magpanggap na nagdadalamhati, kahit na sinabi niya nang hindi niya alam kung papaano gawin iyon. Nang biglang may naisip si Jin Huiyang, miss saad niya si Xinlang ay nakipagsiping kay Princess Ningyan ng higit pa sa 1 beses, at sa isang pagkakataon ay niiyon pangaraw ay nahuli sa akto ng hari. Ano, sambit ni Mulan sa kanyang pagkabigla, ang basurang iyon, dagdag niya sa kanyang isip.
sinabi nun sa kanya na walang namamagitan sa kanila ni Princess Ningyan, subalit iyon pala ay nagsisinungaling lang. Yan ganyan perfect saad ni Alchemist ang ganito raw ang perpektong ekspresyon, hindi umimik si Marquis Jinjo. My Lord saad ni Jinzong, nagbigay ng ulat na ang hukbong nagmula sa Wu ay nagsimula ng magmarcha patungo sa timog. Kung ganun sigaw ni Marquis Jinjo, since ang mga kalaban ay paparating na ang lahat ay maghanda na para sa digmaan. Shin lang sambit naman ni Mulan sa kanyang isip kasabay ng paghakbang, maghintay lang daw ito pag uwi nito papatayin niya ito. Sa Snow Mountain naman originally ang tribe ni Princess Alanana ay napakaunlad at maimpluwensya, gayunpaman kailan lang ang kanyang buong tribo ay nasadlak sa matinding panic state at anxiety, at iyon ay dahil sa pinatay ni Alute ang tatlong nakatatandang kapatid na lalaki ni Princess Alanana at direktang nagled ng 40,000 hukbo upang atakehin sila. Si Alanana ay hindi lang sa binigyan ng libreng bakuna ang kanyang mga tao upang lumaya mula sa panganib ng smallpox virus, siya rin ay nag-implemento ng mababang tax, kung kaya masasabing ang buhay ng mga tao na sakop ng kanyang tribo ay mayroong buhay na higit na mas mainam kung ikukumpara sa ibang mga lugar. Gayunpaman mayroon pa bang ibang bagay na higit na mas mahalaga kaysa sa sariling buhay, at iyon mismo ang dahilan ng isa-isang pag-alisan ng mga pastol sa kanyang tribo, dahilan upang bumaba ang kanilang supply pagdating sa mga baka at tupa. Sa isang partikular na silid sa loob ng Snow Mountain Fortress ay sinabi ng isang attendant na hindi na nila maaaring hayaan pang umalis ang mga natitirang pastol, at yung mga umalis ay dapat na i-execute ng walang exemption. Idinagdag ng isa na hanggat mablock lang nila ang valley, imposible na para sa mga iyon na makasibat kahit na gustuhin pa nila. Subalit sumagot lang si Princess Alanana na kahit nga ang mga langgam ay kumakapit sa buhay papaano pa kaya ang mga tao, at isa paano naman daw ba ang karapatan nila upang puwersahin ang mga iyon na mamatay kasama niya. Kung ang pangyayaring ito ay dumatal nung nakaraang mga buwan malamang hindi lalabas sa bibig ni Princess Alanana ang mga ganitong kataga, gayunpaman pagkatapos niyang makontract ng smallpox at dumaan sa isang life-threatening na pagsubok, siya ay tuluyan ng nagbago. Lalo na nung sandaling mayroong nangyari sa kanila ni Dasha at nagdalang tao, ang kanyang pagkakaintindi sa ideya ng buhay ay mas lumalim. Thus hindi lang sa hindi niya pinigilan ang binabalak na pag-alis ng mga pastol na ito, inanunsyo niya rin sa publiko na ang mga ito'y malayang lisanin ang Snow Mountain Tribe kung gusto nila. Para sa ilan ang ginawang pagtulong at pagpapatuloy ni Princess Alanana sa kanila sa Snow Mountain Tribe ay higit pa sa pagpo-provide ng queso cha aladrillo at tuyong karne, subalit marami pa rin ang piniling lumisan umiiyak kasabay ng kanilang paghakbang paalis na nanalangin sa kalangitan, na naway i-bless at protektahan ng mga santo si Princess Alanana na kinikilala nila bilang kanilang reyna. Sa labas ng kastilyo ay isinigaw ni Princess Alanana sa kanyang hukbo na si Alute ay kanyang nakatatandang kapatid, gayunpaman iyon ay napakalupit at walang awa, at natitiyak niyang iyon ay hindi magpapakita ng awa sa kanila. Iyon ay hindi niya kayang talunin kaya kapag ang mga ito ay mananatili rito, ang naghihintay lang sa kanila ay kamatayan. Subalit biglang inagaw ng attendant ang limelight, sumigaw na ang kabaitan ng Majesty para sa lahat ay kasing laki ng bundok, at ang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat ay mainit hindi kasing lamig ng tubig. Kung kaya kahit na ito pa ay nangangahulugang kamatayan, kailangan nilang protektahan ang Majesty hanggang sa huling sandali. Para sa Majesty, sigaw niya, pamabuhay at mamatay ng magkasama para sa Majesty. Mabuhay at mamatay ng magkasama, paulit-ulit na sigaw naman ng mga sundalo. Nagtanong si Princess Alanana sa isang attendant kung ilan pa ang mga sundalong narito, sumagot ang attendant na nasa 3,000. Ang bagay na ito'y labis na ikinagulat ni Princess Alanana, hindi makapaniwalang sa 5,000 mga sundalo 2,000 lang ang umalis. Your Majesty, saad ng isang sundalo, ang army ni Alute ay nasa 50 milya pa ang layo mula sa kanila, at sa tansya niya ang mga iyon ay makakarating sa entrance ng valley mga bukas ng tanghali. Alright, tugon ni Princess Alanana, kung ganun bukas ay haharapin nila ang hukbo ni Alute. Siya na si Alanana ay mas pipiliin pang mabuhay ng nakatayo kaysa sa mamatay ng nakaluhod, at higit sa lahat, hinding-hindi kailanman tatakbo na parang asong gala. Lumaban hanggang kamatayan hiyaw ng mga sundalo nang biglang may napansin ang isa, inilahad sa reyna na mayroong cavalry unit na paparating.
Ano sambit ni Princess Alanana sa kanyang isip ang akala niya raw ba ay 50 milya pa ang layo ng mga iyon, damit kung ganon wala na siyang iba pang choice kundi ang harapin din ang mga iyon, kasabay ng paghakbang ay nagbigay ng utos na sumunod sa kanya at makipaglaban. Dasha Yuful dagdag niya pa sa kanyang isip, siya raw ba ay mamimiss nito kapag siya ay namatay. Gayunpaman makalipas lang ang ilang sandali paglabas nila, ay ganito ang reaksyon ni Princess Alanana nang makita si Dasha. My wife sigaw ni Dasha siya raw ay narito na kaya ito ay wag nang matakot dahil sinabi na ni Dumdum na ito ay tutulong sa pagdurog sa tens of thousands na hukbo ni Alute, at ito ay ang siyang gagawing reyna ng buong Kiyang Kingdom. Dali-daling tumalon si Princess Alanana patungo kay Dasha agad na hinalikan hinubad ang damit ng isa't isa, maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng ungol ni Princess Alanana. What the hell sambit ni Shin lang napatanong kung ano ang pinaggagawa ng mga ito sa tanghaling tapat, agad na inutusan si Wulei na magkabit ng kurtina. Makalipas ang 2 oras ay lumipat ang eksena sa loob ng Snow Mountain Fortress, so sa wakas mukhang natapos na sambit ni Shin lang sa kanyang isip. Dumdum saad ni Dasha siya raw ay mauuna nang pumasok, so sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip so maging si Dummy raw pala ay nakakaramdam din ng hiya. Dumdum bungad naman ni Princess Alanana sa tingin niya raw siya ay buntis subalit hindi siya sigurado, nagtanong kung maaari ba nitong tingnan para sa kanya. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip so ito raw pala ay buntis yet nagmi-mess around pa rin, idinagdag na lagpas 3 buwan na magmula nung unang mayroong mangyari sa kanila ni Dasha at kung ito ay talagang buntis, ang fetus sa loob ng tiyan nito sa puntong ito ay napaka-fragile pa upang ito ay mag-mess around ng ganoon. Agad na inactivate ang kanyang eyebrows upang iscan ang tiyan ni Princess Alanana, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ano sambit niya sa kanyang isip ang isang 3 buwang sanggol ay ganito nakalakas, ang binhi ni Dasha ay talaga rong napaka-impressive. Oo saad niya kay Princess Alanana ito ay buntis at ang bata ay napakalusog, gayunpaman kailangan nitong maging handa mentally dahil maaaring ang magiging anak nito ay higit na mas malaki kaysa sa average na mga sanggol kapag isinilang. Ang kumpirmasyong ito ay ikinatuwa ni Princess Alanana nagsabing mas malaking bata ay mas maganda. Inilahad na sinabi sa kanya ni Dasha na ito ay tutulong sa kanya upang talunin si Alute iyon daw ba ay totoo? Oo tugon ni Shin lang siya raw ay tutulong sa paglipol sa tens of thousands na hukbo ni Alute at gagawin itong reyna ng buong kaharian ng Kiyang. Hindi nakasagot si Princess Alanana sa kanyang isip ay napasabing si Alute ay pupunta upang patayin siya ngunit sa totoo lang ayaw niyang patayin si Alute, at hindi siya interesado na maging reyna. Inilahad ni Shin lang na pagkatapos ng union ng Su at Kiyang sa loob lang ng 10 taon ay natitiyak niyang ang lupain ng Su family at Kiyang ay magiging isa at kapag nangyari yun since wala ng Arrow family o kaya naman Skywolf Condor Totem, ang buong kaharian ng Kiyang ay magiging pag-aari na ng Su family. Pakiusap sambit ni Princess Alanana pakiusap ito raw ay tumigil na sa pagtalakay sa family at national affairs, dahil ang tanging alam niya lang si Alute ay tutungo rito upang siya ay patayin kaya kailangan niya iyong patayin. Nagtanong kung ito ba ay siguradong magagawa nitong matalo si Alute dahil siya ay natitiyak niya rong iyon ay hindi niya kayang gawin, not to mention ang hukbo na mayroon siya ay nasa 3,000 lang, kung kaya talagang napaka-imposible na matatalo niya ang taong iyon. Sumagot si Shin lang na tinitiyak niyang kayang-kaya niyang talunin ang hukbo ni Alute gayunpaman kinakailangan nitong sumunod sa kanyang lead. Alright tugon ni Princess Alanana kung ganon ang bagay na iyon ay hindi magiging problema sa kanya dahil kahit na ito ay isang tampalasan na ni gustong makasiping ang kanyang master, hindi naman nito sinasaktan ang kanyang mga tao. Isa pa bawat pagyayabang nito ay nagkakatotoo, kung kaya pinagkakatiwalaan niya ito. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip umano'y ang marinig ang mga bagay na ito mula mismo sa bibig nito ay napaka-unpleasant. Idinagdag ni Princess Alanana na ang mangyayaring battle bukas ay nasa mga kamay na nito, kung kaya siya ay aalis na upang tumabi kay Dasha. Ano sambit ni Shin lang sa kanyang isip na naman, hoy na mayroon pang mangyayaring labanan bukas. Ang hukbo ni King Alute ay nagmarcha kahit sa gabi tumigil lang upang mag-camp, nang makitang 20 milya na lang ang layo nila mula sa Snow Mountain Tribe. Ang kaharian ng Kiyang ay umaasa sa pagsasaka ng mga hayop upang mabuhay,
kaya masasabing ang hukbo ni Alute ay hindi nagkukulang pagdating sa rasyon. Bukod pa dun si Alute ay nakakaramdam ng matinding sense of pride at sense of springtime vitality, dahil ang Su family ay nagpadala ng isa pang babae para sa kanya. Sunan sambit ni Alute sa kanyang isip umano'y sa union ng Su Qiang sino ang makikiisa at sino ang hindi patiyak ano talaga raw bang iniisip nitong ang pagpapadala ng ilang babae patungo sa kanya ay sapat upang makontrol siya, pues mangarap daw ito. Idinagdag na sa pagkakataong ito sa union ng Su at Qiang upang mag-alsa para sa kasarinlan ang pangunahing puwersa ng army ay still nakadepende pa rin sa kanya na hari ng Qiang, ano man ang gustuhin niya ay walang kakayahan ang Su family na magdikta. Siya na si Alute ay hindi magiging katulad sa kanyang ama na nanlo-loob lang subalit umaalis din agad, mapapansin ang pagdaan ng mga pastol na umalis mula sa Snow Mountain Tribe, kasabay ng paglalakad ay ipinapanalangin ang kaligtasan ni Princess Alanana na kinikilala nilang Reyna. Idinagdag ni Alute sa kanyang isip na para naman kay Nana ang buong kaharian ng Qiang ay maaari lang na magkaroon ng iisang hari at iyon ay walang iba kundi siya na si Alute, nagbigay ng utos na patayin ang mga pastol na ito. Your Majesty saad ni Su mo pakiusap wag daw itong magalit, dahil daw ang mga mabababang uri na mga taong ito ay ang siyang pinaka-ignorante at ang pinakamadaling makuha gamit lang ang kaunting mga pabor, ang mga ito rin ay ang siyang pinakamalilimutin. Pagkatapos na mamatay ni Alanana natitiyak niya rong sa loob lang ng kalahating taon makakalimutan na ng mga ito ang ginawa ni Alanana para sa kanila at pagdating ng araw na iyon, isang hari na lang ang kikilalanan ng mga ito at iyon ay walang iba kundi ito. Moreover dagdag ni Su Niao ang span ng ambisyon ng Majesty ay malayo at malawak kaya sa hinaharap, magiging equal na nito ang mga Great Kings ng Chu at Yu. Idinugtong na ang mga mabababang pastol na ito ay maihahalin tulad lamang sa mga daga sa lupa, kaya papaano naman magiging posible na maiintindihan ng mga ito ang pag-iisip ng isang agila na lumilipad sa kalangitan. Kung kaya Your Majesty sila raw ay pumasok na sa tent, napasabi si Alute sa kanyang isip na ang mga babaeng ito ay talagang napakaganda gayunpaman, kasabay ng pagtanggi ay inilahad na ang mangyayari bukas ay isang great battle kaya ang gabing ito ay gabi ng pag-iwas. Mula doon ay naglakad-lakad si Alute palayo sa kampo at makalipas lang ang ilang sandali ay napansin si Su Jianting, tinanong kung ano ang hinahanap nito. Your Majesty tugon ni Su Jianting umano'y pinagmamasdan niya ang kalangitan, maging sa kanila ay pinagmamasdan niya rin ang mabituing kalangitan sinusubukang tuklasin kung ano ang pinagkaiba ng kalangitan doon at dito. Hahahatawa ni Alute nagsabing sa ilalim ng lahat ng mga kalangitan silang lahat ay mga hamak lamang na langgam na tumitingala, ang view ng langit ay pare-pareho lang sa lahat ng dako. Ang bagay na ito'y ikinabigla ni Su Jianting, hindi makapaniwalang ang isang barbarian ay nakakapagsalita ng isang bagay na napaka-philosophical. Inilahad ni Alute na ang mga katagang iyon ay hindi nagmula sa kanya sa halip ay sa monarch ng Southern Wu Kingdom, umano'y ayon dun ang mga foolish na mga tao ay hindi dapat na tumingin ng madalas sa kalangitan dahil ang kanilang pagiging foolish ay lalala lang. Dahil kapag ka nagkaganon maaaring makalimutan ng mga iyon ang pagduel sa alikabok at makaligtaan ang pakikibaka sa araw-araw na pamumuhay. Similarly ang mga tao na manglubhang matatalino ay hindi rin maaaring tumingala sa kalangitan ng madalas, dahil sila ay mauukupan ng husto. Su Jianting alin daw ba ito doon sa dalawa ito ba ay foolish o isang wise man? Sumagot si Su Jianting na siya ay isang man of moderation. Idinagdag ni Alute na ang mga taong mayroong lubos na paggalang sa kalangitan ay magsisimulang overthink ang mga bagay-bagay halimbawa na lang sa Eastern world nito, kapag gumuguhit ang isang bulalakaw sa kalangitan ang mga ito ay palaging nagtataka kung mayroon bang paparating na anumang uri ng divine omen. Ang pagbagsak ng mga bulalakaw ay ni mayroong kakayahang mag-udyok sa tagapamahala ng bansa na mag-issue ng nakakalitong self-reflection edict. Ngunit syempre ang kawalan ng paggalang sa kalangitan ay hindi rin naman maganda katulad na lang sa kanyang ama na sa kaibuturan ng kanyang puso'y hindi natatakot sa kalangitan. Sinunog nun ang totem at emblem ng Arrow family isang malaking katibayang iyon ay walang anumang paggalang sa kalangitan gayunpaman magmula ngayon, siya na si Haring Alute ay hindi lang sa i-restore ang family totem, gagawin niya ring watawat ng kanyang bagong kaharian ang Skywolf Condor Totem.
Ang bagay na ito ay nagpabigla kay Sujanting sapagkat ang ideya noon ng pagpapasunog sa Skywolf Condor Totem ay iminungkahi ng Su family. Iyon ay upang mabawasan ang impluwensya ng totem, na unti-unting magpapahina sa Allur Royal Family nang sa bandang huli, ang kaharian ng Qiyang ay madali lang na maidudugtong sa lupain ng Su family. Kung kaya ngayong spesipikong binanggit ni Alute ang patungkol doon, napakalinaw na ito ay isang warning para sa Su family na wag mag-harbor ng anumang delusyon. Ang Majesty ay napakatalino saad ni Sujanting ito raw ay buong puso niyang sinusuportahan, at ngayong gabi sila ay magra-rush sa paghahanda sa Skywolf Condor King flag. Sinabi ni Alute na iyon ay hindi na kailangan, sapagkat saka na nila gagamitin ang flag na iyon pagkatapos niyang mapatay si Alanana. Bukas ng umaga sila ay aalis na upang i-annihilate ang tribo ni Nana at sa susunod na araw, sila ay papasok na sa teritoryo ng Yu Kingdom upang makipagsanib puwersa sa ama nito, wawalisin nila ang kabuuan ng Jiangxi Province at paiiyakin ang hari ng Yu na si Ning Yuanxian. Kasabay ng pilit na ay idinagdag na malamang ang ama nito ay naiinip na sa ngayon at by the way bakit daw ba hindi ito tumatabi sa kanyang kapatid na babae ano iyon daw ba ay hindi nito gusto, tugon ni Sujanting siya raw ay hindi magtatangka, siya ay tutungo na doon ngayon din. Kung ganun saad ni Alute kung ganun tumungo na ito doon at bilisan lang ng makatulog ng maaga, as you command tugon ni Sujanting. Dos sa gabi ngang iyon habang nakikipagsiping sa kapatid na babae ni Haring Alute ay pinipigilan ni Sujanting ang kanyang paghinga dahil kahit na ang kapatid na ito ni Alute ay napakaganda, ang amoy naman nito ay napaka-overwhelming. Sa kanyang isip ay napasabi si Sujanting na para sa kapakanan ng Su family, ang sakripisyo niyang ito ay talagang kinakailangan. Thus pagsapit ng umaga ay nagpatuloy na nga ang hukbo ni Alute sa pagsulong at sa puntong ito ay napakalapit na nila, sa labas ng fortress ay matatanaw ang ilang mga sundalo, natuon ang atensyon ni Alute sa Skywolf Condor Totem. Nanasambit niya sa kanyang isip ano talaga raw bang iniisip nitong ito ay mayroong karapatang gamitin ang totem na ito at kasabay ng pagbigay ng order na sumugod, ay idinagdag sa kanyang isip na babasagin nila ang Stonewall Defense na ito. Gayunpaman ilang sandali lang ay nabigla si Alute nang makita ang isang hukbong paparating, ang kanyang army ay binigyan ng order na huminto. Sa kanyang isip ay napatanong kung sino ang mga ito hindi raw ba't ito ay ang suffering monks o ang mga ito raw pala ay nagmula sa Great Calamity Temple at ang babaeng ito raw ay napakaganda. Ang figure na mayroon ito ang kanyang tindig, gustong-gusto niya raw itong makuha. Prince Alute long time no si bungad ni Master Kunan na agad namang ibinalik ni Alute nagtanong kung ano ang nagdala sa kanila sa lugar na ito, sumagot ang kalbo na upang bisitahin ang Great Calamity Palace. Ang Great Calamity Palace ay matatagpuan sa Snow Mountain na ito at ang palasyong ito ay ang siyang pinakamalaking palace complex ng Great Calamity Temple noon sa Yu State. Ito ay binubuo ng mga palasyo na mayroong kakayahang mag-accommodate ng tens of thousands na mga worshippers para sa pagpapatira pa. Hahahatawa ni Alute what a coincidence, dahil umano'y binabalak niya ring bumisita doon at ni pinaplano niya ring iyon ay i-restore upang maging palasyo ng kanyang bagong kaharian. Ang sinabing iyon ni Alute ay hindi nagustuhan ng kalbo, ito raw ay napakayabang. Inilahad na mayroon pa siyang ibang bagay na sadya, at iyon ay ang patayin si Xinlang. Ano pagtataka naman ni Alute nagtanong kung narito rin ba ang taong iyon, dagdag ni Sujanting narito rin ang Little Beast na iyon, oo tugon ng kalbo ang Little Viper na iyon ay narito sa Snow Mountain. Amit haba dagdag niya pa mas maigi raw kung isantabi muna nila ang kanilang dispute para sa Calamity Palace at patayin muna ang Xinlang na iyon, isang bagay na agad namang sinang-ayunan ng dalawa. Mula doon ay nagbigay ng utos si Alute sa kanyang hukbo na bumuo ng hanay sumugod at i-annihilate ang mga rebelde, habang inutusan naman ni Princess Alanana ang kanyang hukbo na ihanda ang mga pana at magpakawala, makikita ang paglipad ng mga palaso tumama sa mga nasa unahang mga kabalyero. Kasabay ng pag-deflect sa palasong patungo sa kanya ay nagbigay ng utos si Alute na wasakin ang pader na bato lipulin si Alanana at Xinlang, inilahad sa kanyang isip na ang kanyang hukbo ay nasa 40,000, lulunurin niya sa kamatayan ang hamak lamang na 3,000 sundalo ng mga ito.
Sa Lezu Archipelago naman partikular sa Tianfeng City ang Wu at Chu Kingdom ay parehong nagpadala ng ilang libong naval forces at ang primary role ng mga barko ng Wu Kingdom ay upang i-transport ang mga army, at ang Tianfeng City ay ang siyang magsisilbing transit at rest point para sa mga hukbo ng Wu. Ang nasa mga 20 hanggang sa 30,000 Wu soldiers na ito ay nagpahinga rito sa loob ng 3 araw upang makarecover mula sa seasickness, bago muling sumakay sa barko at tuluyang tumungo sa Nachao City. General ng Coastal Saad ni Commander Wu nagtanong kung kamusta ang combat capability ng Jin family, sumagot si Qiu Hao na ang mga iyon ay hindi bihasa sa laot. Kung ganun saad ni Commander Wu kung ganun ibibigay nila ang karagatan kay General Qiu Hao. Pakiusap ensure daw nito ang absolute control sa buong karagatan, wag mag-iiwan ng anumang patlang para sa anumang mga kalabang barko na maaaring makapagdulot ng threat. Sumagot si Qiu Hao na siya na ang bahala umano'y once na nakapaglayag na ang kanyang hukbo, tinitiyak niyang walang kahit na isang kalaban ang magpapalutang-lutang sa buong karagatan. Makalipas ang ilang oras ay sumakay na sa barko ang 4,000 mga pirata ni Qiu Hao, nagsimulang maglayag patungo sa katubigan ng Nachao City. Samantala, sa isang dako naman ay makikita ang isang barkong nagmula sa daungan ng Yangwu City na sakop ng Nujiang County, at maging ito ay patungo rin sa Nachao City. Master saad ni Mr. Huang ng Heavenly Dao Society sa loob nagtanong kung anong alak ang gusto nito, grape wine ba o rice wine, o hindi naman ba kaya na fruit wine. Ang babaeng ito ay ang Snow Mountain Elder na si Lin Xiang, ang guro ni Huang Feng, isang top-tier expert, ang parehong individual na madalas na humahamon kay Grandmaster Zhong Chuk upang makuha ang titulong Grandmaster. Ano sambit niya kay Mr. Huang? Nagtanong kung siya ba ay minamock nito. Umano'y napakalinaw naman na siya ay isang Grandmaster yet siya ay tinatawag lang nitong Master. Si Lin Xiang ay disipulo ng Demonic Rock Dao Palace ng Chu Kingdom, gayunpaman lubhang napakataas ng tingin nito sa kanyang sarili na niayaw nitong yumukod sa kahit na sino man. Pagkatapos na makuha ni Ban Roo ang posisyon na Grandmaster agad niya itong hinamon ng mahigit sa 10 beses ng sunod-sunod, gayunpaman, ang kanyang pagkabigo ay naging sunod-sunod lang din. Sa labis na pagkapahiya siya ay kumalas mula sa Demonic Rock Dao Palace at itinayo ang Snow Mountain Dao Palace. Sadyang hindi niya lang talaga inaasahang sa Snow Mountain ay mai-encounter niya si Divine Lady o Grandmaster Zuyin na doon na naninirahan. Kasunod nun ay hindi lang siya ay nagdusa mula sa paulit-ulit na pagkatalo mula sa mga kamay ni Grandmaster Zuyin, ang kanyang reputasyon din ay tuluyang na-overshadow ni Grandmaster Zuyin. Ang mas malala pa ay sa tuwing lalago na sana ang kanyang Snow Mountain Dao Palace pagdating sa bilang bigla na lang aatake si Ban Roo, dahilan upang magsialisan ang kanyang mga disipulo upang tumungo sa Rock Dao Palace na kinabibilangan ni Grandmaster Ban Roo. Bilang resulta ang kanyang Snow Mountain Dao Palace ay naging isa na lamang preparatory school para sa Demonic Rock Dao Palace, hanggang sa mag-intervene ang Heavenly Dao Society gamit ang hindi tukoy na paraan upang mapigilan ang mga pag-atake mula sa Demonic Rock Dao Palace. Gayunpaman ang Snow Mountain Dao Palace ay tuluyan ng nagdeplete pagdating sa mga resources, sa madaling salita nagdarahop, naging napaka-dependent sa suporta ng Heavenly Dao Society upang mapakain lang ang kanilang mga master at mga disciples. Siya nga pala, kung nagtataka kayo, ang Heavenly Dao Society ay ang karibal ng Yin Yuan Bank, ang mismong grupo noon na muling nakabalik sa market dahil sa mga imbensyon ni Xin Lang. Sa loob ng barko ay hindi pa rin nakakatanggap ng maayos na sagot si Mr. Huang mula kay Elder Lin Xiang sa kung ano ang gusto nitong alak. Ilang sandali pa ay sumigaw si Elder Lin Xiang na sinabi niya ng kahit na ano-ano, ito raw ba ay bingi. Alright, tugon ni Mr. Huang. Kasabay ng pagtalikod at paghakbang ay napabuntong hininga si Mr. Huang. Marquis Jinzhou, sambit niya sa kanyang isip, ito na raw ang susunod na magdurusa mula sa magaspang na ugali ng babaeng ito. Sa pagkakataong ito, ang Snow Mountain Dao Palace ay nagpadala ng 19 na mga tao upang protektahan si Marquis Jinzhou, at oo, ganito lang karami ang kayang ma-provide ng sektang ito, dahil una sila nga ay nagdarahop at pangalawa ang kanilang elder ay mayroong napakalalang temper, kulang na kulang sa pasensya pagdating sa pagtuturo sa mga disciples.
Sinabi ni Elder Lin Shan sa kanyang mga disipulo na ang mundo ay nagbabadya na namang bumagsak sa kaguluhan kaya para sa kanila na nagpa-practice ng martial arts ang good times ay paparating na, napalingon si Mr. Huang. Napasabi sa kanyang isip na sa proteksyon ng Snow Mountain daw Palace para kay Marquis Jinzhou, hindi na naman siguro magkakaroon ng anumang isyo hindi raw ba? Though ang lakas na mayroon si Lin Shang ay pangalawa lamang sa 6 na mga Grandmasters, kahit na isang Grandmaster pa ang umatake ay mahihirapan pa rin sa pag-assassinate kay Marquis Jinzhou. Gayunpaman sa Grand Battle na ito na magaganap sa Nochao City lumalabas na ang swerte ng Jin family ay hindi ganoon ka-promising, at kapag natalo ang Jin family sa labanan para sa Nochao City iyon ay hindi lamang isang catastrophic disaster para sa Jin family, kundi pati na rin sa kanilang Heavenly Dao Society. Sa ngayon ang Nochao City ay ang siya ng central hub ng Heavenly Dao Society para sa buong Eastern Region ang kanilang headquarters ay nag-invest na rin ng napakalaking halaga ng resources dito kaya kapag sila ay natalo, ang buong Heavenly Dao Society ay malulumpo. Balik sa Great Snow Mountain dito ay makikitang sinisimulan na ng mga kalbo ang pagdurog sa pader na bato at ilang sandali lang sila ay tuluyan ng nagtagumpay. Thus mula rito ay nagsimula ng lumusab ang hukbo ni Alutay gayunpaman, sila ay nagulantang ng bumungad sa kanila ang isang halimaw na tila wala na sa sarili. Sa isang swing ni Dasha ay tumilapon ang mga nang-ahas hindi tumigil sa isang swing, natigilan si Alutay sa tagpong kanyang nasasaksihan. Sa kanyang isip ay napatanong kung talaga bang totoo na ito ay ang siyang magiging number 1 master sa hinaharap umano'y napaka-imposible na magkaroon ng ganoon ka-incredible na tao, pumihit ang lente kay Grandmaster Ban Roo. Sa kanyang isip ay napatanong kung bakit walang ganito ka-extraordinary na genius ang lumitaw sa Demonic Rock Dao Palace. Idinagdag na although ang kanilang Demonic Rock Palace ay hindi tumatanggap ng mga lalaking disipulo para sa ganitong genius maaari naman siguro silang gumawa ng exceptions hindi raw ba, maaari rin nilang ipakasal ang lahat ng kanilang mga female disciples sa taong ito. Buntong hininga niya pa umano'y sa puntong ito, mukhang yung Zongchuk na nasa panghuling pwesto ay aangat na. Grandmaster Ban Roo saad ng kalbo ano raw ba kaya kung ipaubaya na lang nila rito yung big fool na iyon, subalit sumagot lang si Grandmaster Ban Roo na ang martial lineage ay ang siyang prosperity ng Dongfang kaya papaano naman daw ba mangyayaring ito ay madudurog sa kanyang kamay, hindi raw ba't siya ang magdurusa mula sa divine retribution kapag nagkaganon. Grabe sambit naman ni Grandmaster Li Chenkyo sa loob lang ng 15 minuto nagawa na nitong ma-wipe out ang at least 200 mga tao, umano'y kahit na siya ay hindi niya kayang gawin ang bagay na ito. Idinagdag na although ang big fool na ito ay hindi ganoon ka-epektibo pagdating sa one-on-one combat ang lakas naman na mayroon ito ay hindi kapani-paniwala, ang ibang mga martial experts ay napapagod na kalaunan ngunit ang isang ito, ang lakas nito ay tila walang hangganan. Buntong hininga niya sa puntong ito ano pa raw ba ang silbi ng pagpapractice ng martial arts, o sambit naman ni Shisan So maging ang senior sword king daw pala ay ganoon din ang iniisip. Sa kanyang isip ay napasabi si Shin lang na si Dummy ay talagang sadyang napakalakas idinagdag na narinig niyang si General Lan Bao na nasa ilalim ng hukbo ni Third Ning Chi ay napakalakas din gayunpaman pagdating sa battlefield, natitiyak niya rong ang taong iyon ay walang panama kay Dummy. Great King sambit ng isang sundalo umano'y sila ay nakagawa na ng 2 pang dagdag na daan sa Stonewall good tugon naman ni Alutay, ngayon ang mga ito raw ay doon dumaan at patayin ang lahat ng mga kalaban. Idinugtong sa kanyang isip na kahit na ito pa ay mayroong kakayahang pumatay ng daan-daan ano naman, siya ay mayroong 40,000 hukbo at once na sila ay nag-charge na at mag-engage sa direct combat, Nana at Shin lang katapusan na ng mga ito. Ang mga sundalo ni Alutay ay nagsimula na sa pagsugod sa loob naman ay nagbigay ng utos si Shin lang na sindihan at ilang sandali lang, isang malaking pagsabog ang naganap. Ang ilang mga sundalo ay nagawang makaligtas patakbong bumalik sa kinaroroonan ni Alutay nang lumiliyab ang katawan, humihiyaw sa init. Maririnig ang alingawngaw ng paghiyaw ng mga sundalo na patanong si Alutay kung ano ang nangyayari, habang sa kabilang dako naman ay nagbigay ng utos si Shin lang na abandonahin ang mga war horses magsuot ng makapal na damit at magdala ng sapat na rasyon, sila ay aakyat sa Great Snow Mountain. Ano pagtataka ni Princess Alan Anna aakyat sa Snow Mountain wala rong ano man doon,
sila raw ay magugutom lang doon at maninagas sa lamig. Sumagot si Shinlang na wag itong mag-alala dahil iyon ay hindi mangyayari, sila ay tutungo sa Great Calamity Palace. Idinagdag na siya ay nakapaglagay na ng mga hindi maiiwasang traps doon kaya once na sumunod ang army ni Alute, ang mga iyon ay malilipol nila ng napakadali. Well, tugon ni Princess Alanana, after all ang lahat ng ipinagyayabang nito ay nagkakatotoo, kung kaya pakikinggan niya raw ito. Ang Great Calamity Palace ay ang pinakamalaking architectural complex ng Great Calamity Temple sa Silangan. Hindi lang sa ito ay mayroong mga palasyo, ito rin ay mayroong plaza, na mayroong kakayahang mag-accommodate ng tens of thousands na mga worshippers para sa kanilang pananalangin. Bukod pa doon, ilang taon na ang nakararaan ang Great Calamity Temple ay nagmobilize ng hindi mabilang na manpower upang umukit ng 6-foot wide na daan sa Snow Mountain, isang daan na naglilid patungo sa mismong Great Calamity Palace na matatagpuan sa tuktok ng bundok at mga 2 o 3 buwan na ang nakararaan nung parehong sandali na nagpasya si Shinlang na suportahan si Alanana, ay natanaw niya na ang final battle ay dito mangyayari sa Great Calamity Palace. Ang Great Calamity Palace ay isang battlefield, sambit ni Shinlang sa kanyang isip, ngunit binawi rin agad at nagsabing ang Great Calamity Palace ay hindi battlefield, kundi libingan ng hari ng Qiyang na si Alute at ng tens of thousands na mga sundalo ng Qiyang Kingdom.